Ang tagal-tagal mo na nag-e-edit. Dami mo nang ginawa at naral na tutorial sa YouTube kung paano nga ba mag-edit ng magandang video. Tinalikuran mo na ang kaibigan mo, iniwan mo na ang pamilya mo, mapaganda mo lang ang video editing mo at ma-improve mo lang ang video editing skill mo. Pero ang pangit pa rin ng edit mo. Ay, clinic mo to eh. Edi ina-admit mo, inaamin mong pangit yung video mo. Di mo kasalanan yan. Guilty ka. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo paano nga ba i-improve ang video editing skills mo. Baka ang dami mo kasing mali, kaya hindi ka nag-i-improve at hindi ka nagle-level up. Pero bago ang lahat, let's roll the intro. Paramount Pro. Hey, what's up guys? John Ryan here and maraming salamat po ulit sa pagkabalik nyo dito sa channel namin ni Kuya Ryan nyo. John Ryan po ito, no? Hindi po si Kuya Ryan ito. So, pasensya na, no? Medyo harsh po ako magsalita. Nagtataka ka kung bakit hindi gumaganda or hindi nai-impress ang mga clients mo at yung mga viewers mo, bakit hindi nila nagugustuhan ang mga video editing mo. Parang walang nangyayari. Parang hindi nag-i-improve ito. Napakaswerte mo. E di tuturuan kita ngayon. Sa video na ito, try mo wag umilag kasi malamang tatamaan kita sa mga sasabihin. Here are the 10 video editing mistakes na kailangan nyong iwasan. Video editing mistake number 1. Burara ka sa mga assets mo. Oo, burara ka. Oo, narinig mo ng tama to. Burara ka. Makalat yung project window mo. Hindi mo ngayon alam kung saan mo hugutin yung mga bagay-bagay. This also translates sa personality mo. Makalat ang kwarto mo. Ibig sabihin, kung ano-ano yung mga nasa sahig ng banyo mo. Hindi mo alam kung saan mo hahanapin yung deodorant mo. Hindi ko naman nila lahat, no? Pero parang ganun. Alam ko, this will not aesthetically improve your video editing. Pero kasama po ito sa mga mistakes na ginagawa nyo. Kailangan organisado yung mga files nyo. Kailangan naka-folder bawat category ng mga asset nyo. Dapat may folder ang footage, may folder ang b-rolls, may folder ang music, ang sound design, graphics at kung ano-ano pa. Kailangan naka-organize yan sa loob ng editing software nyo. Isipin mo ganito, nag-imbita ka ng tao sa bahay nyo at dumating siya. John Ryan, saan kukunin yung baso? John Ryan, nasan yung nail cutter mo? Tapos hindi mo alam kung saan mo huhugutin o saan mo kukunin, saan mo nalagay. Nakakahiya po yun. Pati yung file naming ng exporting, my goodness. Kung ano-ano lang tinatay, iwasan nyo po yan. Maging organisado ka sa project mo. Mahalaga po yan. Sa ganitong paraan, hindi ka malilito while editing. Maiiwasan mo rin yung media offline files. Mas magiging productive ka dahil nga mas magiging smooth yung workflow ng editing mo. Pag smooth yung editing workflow mo, will result to a better output. Maging organisado po kayo. Okay? Video editing mistake number 2, hindi nagtatanggal ng mga butaw sa material. Butaw, ayan po yung mga hindi dapat naming napapanood. Yung magkukos ng pagka-boring ng manonood. Kunwari sa isang talking head video, hindi ka nagtanggal ng lull or ng mali. Di ba napaka-boring na. Yung buhay namin ay hindi kasing boring ng buhay mo. Matuto kang magbasa ng audio waveforms. Kagaya nito, may audio waveform ito, may audio waveform ito, at sa gitna wala. Putulin mo yan. At para matakpan yung putol na yan, gumawa ka ng J-cut. Explain ko na naman tong J-cut na to. Ang J-cut ay maririnig mo na yung next audio kahit nakikita mo pa yung previous video. Iiksian mo yung gap between two clips by advancing the audio clip nung next clip. Sa tulong ng J-cut na yan, ma-retain mo yung attention ng viewer mo. Ayaw naming may mali ka. Perfectionist kami. Yun na ang mga tao ngayon. Hindi na traditional media itong ginagawa mo. At kapag ginawa mo tong pagtanggal ng mga butaw na to, syempre, it shortens the total running time, resulting to better audience retention. Alam naman natin, dito sa mundong ito, mas maiksi ang video, mas maganda. So, tanggalin mo yung mga butaw na yan. Video editing mistake number 3. Meron kang sepangs. Sepangs, separation anxiety. Kung hindi mo alam yon, ibig ko lang sabihin, huwag kang mangambang masayang yung ibang material. Hanapin mo lang yung best part. Kumari sa isang interview at in-interview mo si Albert Einstein, malamang lahat ng sasabihin nun tama at may point, di ba? Sa interviews, pagka narinig mo na yung kailangan mong sagot, yun na yun. Huwag mo nang panoorin yung iba. Next question na ulit. Isang trick lang yan na natutunan ko nung nagtatrabaho ko sa TV network. For example naman, si Ryan Odencial yung nag-shoot ng videos nyo, malamang yung sandaang clips na yan, magaganda lahat yan. Hanapin mo lang yan. I-scrub mo lahat yung material na yan. Ano ba yung pinakamaganda? Yun lang ang kukunin mo. Lalo na kung isang oras yung material niya. Huwag kang
manghinayang sa mga material. Huwag mong pairalin ang sepangs mo. Kalimutan mo na yung walang kwentang ex mo na yan. Naka-move on na yon. Ikaw hindi pa rin. Kalimutan mo na siya. Pag di mo pinairal yung sepangs na yan, magkakaroon ka ng better output. I am telling you. Video editing mistake number 4. Jologs ang music mo. Jologs, di mo alam yung Jologs? Abay, totoy ka pa. Baduy ang music na napili mo, hindi akma sa video na ginagawa mo. Malaking bagay po ang musical scoring pagdating sa video editing or sa video creation in general. Kagaya nito. O yan, ganda ng material mo. Tapos ganito ang musical scoring mo. Eh di ba mukha kang siraulo niyan? Siyempre hanap ka ng mas babagay na music para dyan sa material mo. Kung jologs yung mga music mo sa video mo, malamang jologs ka rin pagdating sa Spotify account mo. Kung ano-ano mga jologs na music ang pinapanood mo, gaya nitong Kuya Ray nyo, no? Na in-sync pa rin ang pinapakinggan hanggang ngayon. Unggoy, mas jologs ka kaya sa akin. Uy, ano? May pruweba ka? Ganon. Sandali. Wala, Backstreet Boys pa rin forever. In-sync mo mukha mo. Well, anyway, now kung wala ka naman choice dahil ito lang yung available music na meron ka, maghanap ka, wag kang tamad. Dito sa YouTube, may mga channel po na free download ang mga royalty-free music. Maghanap ka. Kung sa tingin mo naman lahat yan ay nagamit na, mag-subscribe ka dito sa sponsor ng video na to, na Artlist.io. Artlist.io is a website kung saan pwede ka mag-download ng mga digital assets mo para sa mga projects mo. Dahil tamad ka nga, nandito na lahat, di ka na maghahanap sa iba. Dito ko kinukuha yung hindi jologs na music, sound effects at stock footages na kanina nyo pa nakikita. Libo-libo ang laman ng library nila at walang kabaduyan kang makikita at maririnig. And yes, they are all royalty free. Hindi ka magkakaroon ng copyright claim dahil kung subscribe ka na sa Artlist.io, the content you downloaded will be yours forever. Subscribe to Artlist.io now and get 2 free months of subscription if ginamit mo yung affiliate links ko na nandyan sa description. Thank you so much Artlist.io for sponsoring this video. Back to the video. Video editing mistake number 5. Putol dito, putol doon. Walang katuturan yung pagpuputol nyo. Walang storytelling yung pagkakats nyo. Isa sa mga pwede mong remedy dyan is to cut to the beat. Masdan nyo to. Parang walang relevance yung pagpuputol-putol ng mga clips. Parang wala lang, parang walang puso at walang istorya, no? Eto, masdan nyo to. Diba? Nagkaroon ng buhay dahil medyo sabay na sa music. That is cutting to the beat. Pakikinabangan mo syempre yung nilagay mong music. Pwede ding remedy dyan is yung cutting to action. Parang ganito. Cutting to action is cutting the clips in the middle of the action. Parang ganyan. Dalawa ang frame mo, isang wide, isang medium. Ikakat ko yung wide angle kung saan inalis niya yung telepono sa tenga niya. And then ididikit ko naman yung tighter shot kung saan nasa kalagitnaan ng paglayo niya ng cellphone sa kanyang tenga. And then babalik ako sa wide shot. Pagka yung tight shot ay binabalik niya na yung cellphone niya sa kanyang tenga. Diba? Mas seamless yung cutting natin dahil nga parang 2-cam setup ang ginamit natin dito. Pero sa katotohanan ay isang camera lang po yan. Nag-cut tayo in the middle of the movement or the action. Yan po ang cutting to the action. Now, you don't just cut your video dahil gusto mo lang. Dahil nga meron kang music at meron kang kung ano-anong mga elements dyan, may tamang tempo ng pag-cut ng videos natin. Hindi lang basta random at kung ano-ano pa. Yan. Kailangan nyo matutunan. Video editing mistake number 6. Puro kayo fancy transition. My goodness. It's 2023 already. No, wake up. 2020 pa po yan uso. Pero hindi na ho yan uso ngayon. Kung gagamitin mo yan ngayon, okay lang. Pero wag naman yung every other clip nyo ay may transition sa gitna. Hindi mo tuloy alam ngayon kung ano yung showcase. Yung storya ba? O yung transition? Well, depende yan sa style ng video nyo. Pero wag naman laging may transition. Nothing beats a clean cut. Tandaan nyo yan. Again, ulitin ko, hindi po nakakagaling yung mga transition na yan. So, don't overuse them. Video editing mistake number 7. Walang kabirol-birol.
Di namin gusto na puro pagmumukha mo lang yung nakikita namin. No, hindi ka pogi. Gusto namin kapag nagkikwento ka, meron kami ibang nakikita. Hindi po ito yung B-roll ni Daniel Schiffer, ha? Hindi po yun. Ang B-roll po ay yung nasa ibabaw ng A-roll. A-roll itong nakikita nyo ngayon. And then magkikwento ko tungkol sa isang mangga. Yan po ang isang mangga. Pag nagsushoot kayo ng mangga, 100 ISO lang dapat. Hindi po namin gusto na yung buong interview mukha lang niya ang nakikita namin. Itong talking head video ko puro mukha ko lang nakikita nyo unless kasing pogi ko sila. Dalawa lang naman yan It's either mag-shoot ka ng B-roll or mag-download ka ng stock footages. Meron din yan sa artlist.io. So make sure every time you edit ng mga ganitong long form videos, meron kayong B-roll, please. Wag lang puro pagmumukha niyang subject nyo. Video editing mistake number 8. Ang pangit po ng graphics na ginagamit nyo. Wag lang basta-basta kayo lapag ng graphics nang wala namang ka-class-class at ka-art-art. Use your creativity. Wag lang basta lapag ng graphics tas Comic Sans pa yung font. My goodness. Make sure readable yung graphics na yan. And relevant dun sa sinasabi natin or sa naririnig natin or sa nakikita natin. These graphic elements enhances the visuals. Kagaya ng B-rolls, no? It enhances the storytelling. Mag-effort kayo pagdating sa graphics. Okay? Video editing mistake number 9. Overcooked ang color grading nyo. Lot pa more. Masabi lang na nag-color grade ka niyang 8-bit na material mo mula dyan sa mumurahin mong camera. Gumamit ka ng 5 LUTs. Hindi mo kinagagaling yon, sir. No, hindi ho. Wag lutong-luto ang color grade. As much as possible, mag-color correct ka lang. Tapos mag-apply ka ng konting-konting look dyan sa footage mo. Itama mo yung skin tones, iwasan mo yung mga overexposure, iwasan mo yung underexposure. Hindi kailangan ganito ang itsura ng mga edit mo. And syempre may pinagbabagayan din yung color grade na yan. Naman corporate yung ine-edit mo tapos naka-retro style yung color grade mo. Hindi mukha kasi raulo nun. Diba? Huwag nyong babasagin yung image na meron kayo. Color grade na sakto lang. Video editing mistake number 10. Wala kayong creativity. Video editing is an art. Passion mo yan Pinasok mo to kasi gusto mo to, di ba? Huwag kayong mag-i-edit lang dahil sa pera or sa views, sa subscribers. No, mahalin nyo yung trabaho nyo. Dapat meron kayong creativity. Mahalaga po yung creativity sa profession na ito. Ngayon kung tamad ka maghanap ng biro, tamad ka maghanap ng magandang music, tamad ka maglagay ng magandang graphics, tamad kang ayusin yung mga material mo, umalis ka na. Or panoorin mo ulit itong video na to para matuto ka. Kailangan po ng creativity dito sa line of work na ito. Ang number 1 po dapat na meron kayo is not just the familiarization or the knowledge to use the editing software. Ang unang-una po dyan is yung creativity. Para kang naghuhulma ng ginto. Para kang gumagawa ng isang building. Para kang nagpe-paint sa Canva. Ganun po ang video editing. Make sure you love what you do. Sa kahit anong aspeto ng trabaho, make sure you love what you do. Make sure hindi po pugak-pugak ang mga utak nyo when you do video editing. Okay? O eto po, panapos na lang. Pasensya na kung naapakan ko yung pride mo, yung ego mo, pero pangit Pangit talaga yung video mo Kaya mo klinik to, di ba? Pero may oras pa, may pag-asa pa para i-improve mo yan. Make sure na makinig ka sa mga taong nasa industriya. Siyempre, practice. Isipin mo na mabuti bago mo gawin yung isang cut. Isipin mo mabuti bago mo ilapag yung music na yan. Kailangan iniisip mo lahat yan. Huwag nyo pong sayangin yung opportunity na magkwento kayo ng isang storya gamit ang video editing kasi napakasaya po nito. Sana may natutunan ka dito sa video na to at sana na-entertain din kita kahit papaano. Now, if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already and click that bell as well. Once again, this has been John Ryan. Thank you so much for being here and see you in the next video. Bye. Ayusin mo yan. Huwag kang jojologs. Huwag kang babano-bano. Okay? Okay. Bye-bye. Alright. Let's go. Mag-edit na tayo.